Sa pagpalang araw, muli BSL Filipino Tutu. Panibagong araw, panibagong buksan na naman ang ating tatalakayin sa araw na ito. Ngunit bago iyan class, masitayo muna ang lahat para sa ating pambungad na panalangin. Ginoong Rodriguez, maaari mo bang pangunahan ang ating pambungad na panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, so kumusta kayong lahat, class? Kayo ba ay nasa mabuting kalagayan ngayon? Nakapag-almusal ba ang lahat? Okay, mabuti naman kung ganun, class. Okay, so para sa inyong attendance, sino ang class monitor? O Binibining Briones, may lumiban ba sa ating klase ngayong araw? Galing! BSL Filipino Tutu. So, naipagpatuloy ninyo yan, class, ha? Okay. So, bago tayo dumako sa ating bagong panalin, tayo muna ay magbabalik-aral sa kung ano ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo. Sino ang makapagbabalik-aral? Okay, Binibining talaga. Ano ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo? Magaling si Binibining talaga, no? So, bigyan natin ng palakpak si Binibining talaga. Okay, so ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo ay tungkol sa makakasanayan sa panunuan. So, batid kung alam na ninyo batid kung lubos na ninyo natutunan ang ating nakaraang aralin class. Okay? So, ngayon ay tumako na tayo sa ating bagong aralin. Ngunit bago yan, magkakaroon muna tayo ng isang laro. Okay? So, handa na ba kayo, class? Okay, so, alam mo, handang-handa na talaga kayo. Okay, so, ang ating laro ngayon ay pinamagatang Guess the Picture Game. Okay, so alam niyo ba ang laro na yan, class? Mabuti naman kung ganun. Okay, so, kayo ay huhula naman kung ano kaya ipinapaiwanag na litrato na aking ipinapakita. Okay, so handa na ba kayo, class? BSL Filipino Tutu, handa na ba? Okay, mabuti naman kung ganun. So, narito ang unang larawan. Ano kaya ang nakapaloob o ano kaya itong unang larawan ito? Yes, Ginoong Makinano. Okay, tama si Ginoong Makinano. Ang larawan na ito ay alaman. Okay. Magtaas naman. Yes, Binibining GFF. Okay, tama si Binibining GFF. Ito ay napakatungkol sa bahagi. Tama. Ito ay napapatungkol sa bahagi. So, ang panghuli at pang-apat na larawan ay ano kaya? Ano kaya ito? Yes, Ginoong Luglipas. Tama, si Ginoong Luglipas, class. Ito ay napapatungkol sa elemento. Okay, so bigyan ng tatlong palakpak si Ginoong Luglipas. So, magaling, class, no? So, talagang ito na hulaan ang apat na larawang aking ipinakita. Okay, so class, kasi sa ating ginawang laro, ano kaya ang inyong mahihinuha na kung ano kaya ang ating bagong aralin sa tagpo ito? Oh, Binibining Juana, ano kaya? Okay, kumpak na magagaling Binibining Juana. Ang ating bagong aralin ngayon ay napapatungkol sa alamat. Okay, so bigyan ng tatlong palakpak si Binibining Juana. Okay. So bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay pakibasa muna ng ating mga layunin. Okay, so maraming salamat sa pagbasa, class. Makakamdan lamang natin ang mga layunin na iyan kapag bibigyan ninyo ako ng pera. Hindi literal na pera, ha? P para sa partisipasyon, E para sa enerhiya, R para sa respeto, at A para sa aktibong pakikinig. Okay, makakamtan ba natin ang lahat ng yan? BSL Filipino Tutu? Magaling! Asahan ko sa inyo yan, class, ha? Okay, so dumako na tayo sa ating aralin. So, ano nga ba ang alamat? Pakibasa na sabay-sabay, class. Okay, maraming salamat sa pagbasa, class. So, ang alamat o legends English ay isang kwentong katang
isip lamang. Okay. Ito rin ay pahigang katotohanan na tumatalakay sa mga pinagmulan ng bagay, mga pinagmulan ng isang lugar, pinagmulan ng isang mangyayari o isang katawagan. Okay. So, ang alamat din ay nakapaloob sa alamat ang kagitingan o karunungan ng ating mga ninuno. Okay. Okay. So, naintindihan lang ba ang kahulugan ng alamat, class? Okay. Maraming salamat, class. Ngayon ay lumako naman tayo sa mga bahagi ng alamat. Okay. Ano ang unang bahagi ng alamat? Yes! Binibining talaga. Marunong basahin ang unang bahagi ng alamat. Okay, maraming salamat. Binibini sa pagbasa. Ang unang bahagi ng alamat ay ang simula. Sa simula, dito inilalarawan ang mga tauhan sa kwento. Okay? No, dito sa simula, dito inilalarawan ang mga karakter o ang mga tauhan na nagsisiganap sa isang kwento. Ngayon, ang pangalan naman ay ang gitna. Okay, so, Ginoong Isbal, paano mo ba basahin ang pangalang bahagi ng alamat? Okay, so maraming salamat sa pagbasa Ginoong Isbal, no? So, ang pangalang bahagi ng alamat ay ang gitna. Okay, sa gitna naman ay kabilang ang saglit na kasintahan. Sa gitna rin ay makikita natin ang pagkikipagsabalaran at kasundulan ng kwento. Okay. So, ang pangatlo at panghuling bahagi ng alamat ay ang wakas. Okay, maaari na mabasahin Binibining Agnet. Okay, maraming salamat sa pagbasa Binibining Agnet. Okay, so ang panghuling bahagi ng alamat ay ang wakas. Okay. So, ang wakas ay, kabilang sa wakas ay ang katapusan ng kwento. Of course, wakas. So, dito talaga ang katapusan ng kwento. So, naintindihan na ba itong bahagi ng alamat, class? Okay, mabuti naman po kayo. Okay, ang unang elemento ng alamat ay ang, syempre, ang kakuhan. Okay. So, ang kakuhan, ito ay ang karakter sa kwento o ang nagsisiganap sa kwento ayon sa kaanyuhan at papel na ginagampanan. Okay. So, ang pangalawang elemento ng alamat ay ang tagpuan. So, dito naman sa tagpuan, inilarawan nito kung inilalarawan sa tagpuan ang lugar at pangyayarihan ng aksyon ang pinagaganapan ng kwento. Okay. So, ang pangatlo at panghuli ay ang suliranin. Okay, dito sa suliranin, ipinapakita ang tinatamasa o pinagdadaanan ng ang karakter sa kwento. Okay. So, naintindihan mo ba ang tatlong elemento ng alamat, class? Okay, sa alamat ng saging, mayroong magkasintahan si Juana at si Aging. Okay, so si Juana at si Aging ay kanang magkasintahan. Lubos na iniibig ang isa't isa. Ngunit, ang pamilya ni Juana ay hindi tanggap si Aging. Ngunit sa kabila ng hindi pagtanggap ng pamilya ni Juana ay patuloy pa rin nakikipagkita si Juana kay Aging nang hindi nalalaman ng kanyang pamilya. Ngunit, isang araw ay nakita sila ng ama ni Juana. Nagulat ang ama ni Juana sapagkat ano kaya ang halaman tumubo na nasa likod ng kanilang bahay sapagkat ito ay bago sa paningin ng ama ni Juana. Kaya agad nitong tinawag si Juana at tinanong kung ano ba ang halaman na tumubo sa likod ng nasa likod ng kanilang bahay. Okay, so agad naman pumunta si Juana sa kanyang ama at nakita niya na ang halamang iyon ay kagaya ng kanyang pinagtamnan ng kamay ni Aging. Kaya, nasanggit ni Juana na sa halamang iyon na siya si Aging. Class, may mga katanungan pa ba hinggil sa ating tinalakay ngayon? Kung wala na, ay ako ang may katanungan sa inyo. So, bilang isang mag-aaral,
bakit mahalagang pag-aaralan ng alamat, mga bahagi at mga elemento nito. Ipaliwanag ang inyong sagot. Yes, Ginoong Agripas. Okay, siyang tunay mo. Dapat natin pag-aralan ang alamat upang maunawaan natin kung saan nagmula ang mga bagay-bagay at natutuklasan natin ang mga pinagmulan nito. Okay? So, ngayon ay dumako na tayo sa inyong evaluation. Dumako na tayo sa inyong takdang panalangin. Ito ang lahat para sa ating panalangin. Pangunahan mo ito, Ginoong Escobar. Kasi sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, so maraming salamat, BSED Filipino Tuturo.